Sa ating pong mga panangkin, isang makagham na araw po sa ating lahat. My respect to Honorable Cristina Garcia Frasco, Secretary of the Department of Tourism, Attorney Joan Padilla, Administrator of the Tourist Administration, and all the members of the Department of Tourism family, to the Department of Science and Technology team, of course, sa ating pong Partnerships for Sustainability Education, and the Bureau of Geomanagement and Philology. Siyempre, I'd like to specifically mention ang National Capital Region sa Pagong Rizal na pumalagham ngayong taon na may temang siyensya sa bawat habi at bigla. Ang ating pagdiriwang ngayon ay sumasalamin hindi lamang sa agham at teknolohiya, kundi ang paggamit ito sa larangan ng tela, paghahabi at sustainability. Nagdadala ko pong ibahagi sa inyo ang ating mga saloobin patungkol sa siyensya, sa bawat habi at bigla, at kung bakit ang aming kulturang habi ay nararapat natin ipawanan. Sinasabing likas na balikhain ng mga Pilipino, natatanging ang ating mga gawang habi sa buong mundo. Dahil sa ito ay nagpapakita ng ating pagiging artistic o pagiging palikhain. Ang karamihan ng mga gawang habi ay hinahango sa karanasan at paniniwala ng ating mga ninuno at cultural indigenous groups. Binanggit na ni Yusek Santi Mamoran kanina ang iba dito. Isang pagpapakita na inspirasyon sa bawat obra ay ang personal na mga paniniwala, values at tradisyon na patuloy na isinasalin sa henerasyon ngayon. Ayon kay Felipe De Leon Jr., dating chairman ng National Commission for Culture and the Arts, weaving is an outstanding expression of communal creativity. Ang paghahabi ay ekspresyon ng isang komunidad na patuloy na isinasabuhay ang kanilang tradisyon at kultura sa pamamagitan ng damit, kasuotan, o pwede na rin sa kanilang mga palamuti. Ito rin ay nagsisilbing kabuhayan ng ating mga pagtubo. Kaya naman, nasama tayo sa patuloy na magtatrabaho upang hindi ito mawala sa paglipas ng panahon. We need to support the intangible cultural heritage that our kababayans have. Ang bawat habi na gawa ng Pilipino ay sumasalamin sa likas na yaman ng bansang Pilipinas na atin lamang at ating dapat pangalagaan at pagyaman. Dahil nga likas na malikhain at mapamanakan ng mga Pilipino, kaya kaya natin gawin isang damit at maligla ng inya, saging, abaka, at sa tulong ng siyensya, pati na rin kawayan. Patuloy din natin pinapaundan ang paggamit ng seda para magsilbing raw material sa paggawa ng mga kasuotan. Kasama na ang mga bag, sapatos, at iba pang mga palamuti. Patuloy na rin ang ating pananaliksik sa pang-siyentipiko at pang-industrial na gamit ito. For example, nabanggit ni Secretary Frasco kanina, yung mga tourism areas tulad ng rice terraces. Ang problema ng ating rice terraces, na-erode na ang kanyang mga stove. At ang aming pag-uusap sa Ifugao, with the Governor and the Ifugao State University, pwede natin gamitin yung geotextile na gawa ng ibang mga companies at gawa rin ng DOST-PTRI. Sa pagtatangkilik sa ating Philippine Tropical Fabric, sa paggamit at pagsusuot ng ito, sinusuot din natin ang ipinapakita ang likas na yaman ng ating bansang Pilipinas. We become advocates of protecting our rich natural resources. Biniyayaan tayo ng likas na yaman, hindi para abusuhin. Ito ay para pagyamanin at pangalagaan at gamitin ng mahusay para ipakita sa ating mga kababayan at sa mundo na dapat ang hiligin at pag-ingatan ang sarili natin. Sa iba't ibang pagpupulong ng seremonya, mula sa mga formal na okasyon hanggang sa masasayang pista at festival ng Pilipinas, bahagi ng tela, habi at ibla sa makulay nating mga selebrasyon. Ngunit sa kabilang banda, dapat natin tingnan na ang paggamit ng mga kasuotan tingin natin ay para sa mga formal na okasyon lamang ay
Fabric sa Pilipinas na siyang tinutulungan ng UST. Nais namin iparating sa inyo na tayo rin mga Pilipino ang mag-aangat sa kalidad, dami ng Philippine textiles. I look forward to the day that we will be able to add at least 1 or 2 pieces of authentic Philippine-made woolen clothing to our wardrobe. Itong suot ko ay galing sa produkto ng UST. Pero ang tanong niyo sa example, sino ang suot ko? Babangkitin ko na sa iyo kung saan ako magpapay. Baka sabihin ng advertiser. Hindi lang isang bahagi ng kultura. Gawin natin ito isang bahagi ng araw-araw nating buhay bilang isang Pilipino. Kamakailan lamang ay pinatibay ng DOST, Philippine Textile Research Institute, at ng Civil Service Commission ang pagsulong ng paggamit ng Philippine Cocktail Fabric para sa informe ng empleyado ng gobyerno. Ito ay pinakita sa pamamagitan ng pagpirma ng Memorandum of Agreement at deed of donation na sundan ng isang handover ceremony ng Philippine Tropical Fabric. Director Julius, baka gusto mong bigyan ang Department of Tourism. Ang inisitibang ito ay naayon sa Section 3 o Republic Act 9142 na kilalanin nilang an act prescribing the use of Philippine Tropical Fabric for uniforms of public officials and employees for other purposes. Ang batas nito ay nag-aaral ng paggamit ng Philippine Tropical Fabric na binubuo ng natural textile fibers mula sa dahon ng India, abanga, saging, kawayan, at Philippine silk sa mga opisyal at kawaling gobyerno, pati rin sa mga uniform personnel. Ang mga telang ito ay gawa, pinahabi at pinoproseso sa Pilipinas at sunod sa Philippine National Standard. Pero maliban sa taong pinipilisan natin, meron ako mga inobasyon na itutos po sa Forest Products Research and Development Institute at kasali ang Philippine Textile Research Institute. Iisa natin ang mga armored vehicle, hindi na mga metal plate, kundi nanotechnology and other Philippine Tropical Fabric para hindi sila malusutan ng bala, pero magaan, mahawak ko dito sa Sabina na balik mag-maneuver. So, maganda po ang ating mga naisip para sa buhayan ng ating mga kabayan. Sa mga panahon ito ay mayroong patuloy na pag-angat ng interest ng ating mga kabayan sa handloom leading technology and hand equivalent patents. Bagay na ikinatutuwa ng Department of Science and Technology dahil kunti-kunti nabibigyan pansin ang paggamit ng tradisyonal na pagmamalaan ito sa paggawa ng mga wearable at non-wearable items. Bakit namin sa GOSP na hindi naman kailangan makaliwalay at anghang at kultura. Kaya, patuloy namin pinitikan ng iba't ibang pamamaraan para matulungan ang ating local media groups na makaunlad pa ang industriya ng pag-aaral. Tangin pa ako salamat sa mga komunidad na malubod sa tinatanggap ng mga kabagong pamamaraan upang mapagyaman pa ang kultura at tradisyon ng pag-aaral. Gamit ng lahat at teknolohiya at inovasyon. Patuloy natin pinagayaman ng aming ikasiyaman, pinaiipin ang tradisyon ng paghahari, pinalubuti ang mga disenyo, pinubukasyonan ang mga original na obra at sinasaling sa bagong generasyon. Ito ang pagkasaling ng tradisyon at inovasyon. At sa bawat nabi at ibla, natuwang ninyo ang DOST sa pagsusulong ng mga oportunidad para sa industriya ng pag-aaral. Sa kasanayan, meron kami programang tinatawag na Science Beyond Borders. Ito ang aming kampanya na dalhin sa iba't ibang panig at aspeto ng atrapan ng teknolohiya. Ang aming aksyon at mga proyekto sa textile at tropical fibers ay naaayon sa mga strategiya ng DOST na tinatawag namin